Magandang gabi po sa inyong lahat. Palakpakan naman natin muna ang ating Panginoon. Ang ating huling palakpak sa taon na ito at ang ating magiging unang palakpak para sa bagong taon ay ibinibigay natin una't higit sa lahat sa Diyos upang pasalamatan siya sa maraming biyayang Kanyang ipinagkaloob sa atin sa nakalipas na taon. Tunay nga po na maraming dahilan upang tayo ay dapat magpasalamat. Umabot tayo sa finish line. Naabot natin ang pagtatapos ng taon. Sa madaling salita, nakaraos tayo. Napagtagumpayan natin ang maraming pagsubok na ating hinarap sa nakalipas na taon. Sa misang ito, punuin po natin yung ating puso at isipan, hindi lamang ng pagpapasalamat o pag-asa, kundi sa unang araw ng ating bagong taon, punuin natin ang ating mga puso at isipan ng mga paraang ibinibigay ng mahal na Birhen upang kagaya niya o kagaya ng nakalipas nating taon, ang bagong taon natin ay mapagtatagumpayan din. Alam po ninyo, bilang mga Katoliko, nagsisimba tayo ngayong oras na ito, nagdiriwang tayo sa bukas, hindi dahil sa bagong taon, kundi ang ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng mahal na Birhen, the Solemnity of Mary, the Mother of God. Bakit po sa unang taon o sa unang araw ng bagong taon, minabuti ng ating liturgy, ng liturhiya ng simbahan, na ialay ang unang araw na ito sa ating mahal na ina? Simple po lamang. Hindi ba't kapag tayo ay nag-aalinlangan, sa panahong tayo ay natatakot, sa mga pagkakataon na tayo ay nagdududa, hindi ba tayo ay lumalapit sa ating ina? Kahit tayo ng mga bata, pag tayo natatakot, ang unang sambit natin, inay ko po. Kapag tayo ay nahihirapan, kapag tayo ay umiiyak, nanay ko po ang siyang ating unang sinasambit at nilalapitan. Kaya mainam na sa pagsisimula natin ng ating bagong taon, lalapit tayo sa ating ina. Matututo tayo sa kanyang halimbawa. Ang kapistahan po natin ngayon ay the Feast of Theotokos. Ibig sabihin, the bearer of God's Son. Ibig sabihin, si Maria bilang Theotokos, ang ina ng Panginoon. The bearer of God. Ito po yung gustong larawan na ibigay sa atin ng ating simbahan, na kung paano sasalubungin ni Maria ang bagong taon, ngayon sa ating liturhiya, ibinibigay sa atin bilang halimbawa. Sigurado ako dito sa atin sa Peña, iba't ibang uri o pamamaraan ng bagong taon ang siyang ating gagawin. Yung iba, masaya yung haharapin ng bagong taon. Ang ilan sa atin, malungkot na sasalubungin ang 2025. Bakit? Sapagkat may mga kasama tayo noong 2024 na hindi na natin kasama ngayon. May mga kabatian tayo noong 2024 na hindi na natin kausap ngayon. May mga pangarap tayo noong 2024 na hindi natin napagtagumpayan ngayon. Kaya kung ang ating mahal na Birhen bilang Theotokos ang siyang ating tatanungin, paano ba natin mapagtatagumpayan ang bagong taon na ating kakaharapin? Tatlong pamamaraan. Una, itinuturo sa atin ng mahal na ina, manatiling bukas. Be open. Meron po kong nabasa, itong aking reading, nitong nakalipas na Advent. Ang sabi po nun ng author, we must always create a space for God. Ang tawag daw po dito, vacare Deo. Vacare, ibig sabihin, a space. Deo, ibig sabihin God. At kung ating titignan, ito po yung ginawa ng ating mahal na Birhen. She made a space for God.
not only in her womb, but she made a place for God even in her heart. Ito po yung unang paalala po sa atin. As we begin our 2025, let us begin our journey giving Jesus a place in our lives. Kung ating babalikan sa kwento ng unang Pasko, ang sabi, there were no place for the Holy Family in the inn. In short, no vacancy. Marami pong pinuntahan si Jose at ang mahal na birhen, pero ang laging bumubungad sa kanila, wala nang espasyo. There is no more place. There is no more place for God. Pero ngayon, baguhin natin yung kwento. Huwag natin hayaang kakatok ang Diyos sa pintuan ng ating tahanan, kakatok ang Diyos sa bawat puso at kalooban ng bawat isa, at anong kanya matutunghayan? Wala pong lugar para sa inyo. There is no place for God. Kaya ang una pong ibinibigay po sa atin, we must fill our hearts with many spaces so that we can welcome God into our lives. Ngayon, sa pagbabalik tanaw po natin ng 2024, ano-ano po ba yung mga ipinuno natin sa ating puso? Ano po ba yung mga inilagay po natin? Aminin natin. Yung iba, nagpuno lang ng taba. Yung iba, nagpuno lang ng galit. Yung iba, pinuno lang yung kanilang mga puso ng maktol, hinaing. Pero ngayong bagong taon, ano po ba yung dapat nating gawin, na dapat nating ipuno, tunay na maging bago ang bagong taon natin? Let us fill our hearts with the grace of God. Punuin natin ang ating puso ng biyaya at grasya ng Diyos. Sigurado po ako, marami po sa inyo ang nagkompleto ng mga bilog na prutas. Bakit? Pampaswerte. Marami sa inyo ang magsusuot ng polka dots upang pumasok ang maraming pera. Pero mga minamahal ko po mga parokyano, tatandaan natin, ang mga bagay na ito nauubos. Kahit pa nga yung mga inumpok po ninyong mga prutas, mapapanis ho yan. Pero yung biyaya at grasya ng Diyos, mananatili. Magtatagal. Hindi mauubos. Kaya ito po yung unang bagay po na binibigay po sa atin. Let us be open. Let us create a space for God into our lives. Alam nyo, sa inyong pagsisimba ngayong oras na ito, you have already started the first step of filling your hearts, certain spaces for Jesus. Marami po dito sa atin sa Tagapenya, no? Gustuhin mang magsimba, pero mas nainunang mag-inuman. Gusto naman talagang magsimba, wala naman po siguro talagang sadyang demonyong sasabihin niyang, hindi ako magsisimba. Wala namang ganun. Pero sadyang mas malakas ang hatak ng ibang bagay kumpara sa paanyaya ng pagsisimba. Kaya alam niyo, you have already did your part. You have taken the first little step of filling your lives with spaces for God. Sabi natin, kung anong ginawa mo sa unang taon, anong pinasimulan mo pag Lunes, siyang magiging yon hanggang sa dulo. Hari nawa, no? Sa pagsisimula natin ng bagong taon, pinasimula ng pagsalubong ng bagong taon, ng pagbibigay ng espasyo sa Diyos sa ating buhay, hari nawa, hanggang dulo, si Jesus ang laging laman ng ating isipan, puso, at ating kalooban. Ang unang binibigay sa atin ng mahal na birhen, manatiling bukas. Be open, vacare Deo. Pangalawa, after we have opened our hearts, filling our hearts with God, ang pangalawang dapat po natin gawin, keep on hoping. Manatiling umaasa. Ano pong ibig ko pong sabihin? Ang pag-asa ay hindi lamang isang bagay na ating gagawin. Ang pag-asa, isang bagay na isinasabuhay. Kahapon, sa Archdiocese of Manila, sa Manila Cathedral,
binuksan po natin ang taon ng Yubileo. Maglalakbay tayo sa pagpasok ng 2025 sa biyaya at grasya ng Diyos. At ano po yung biyayang iyon? Yung biyaya po ng pag-asa. Yung pag-asa po, hindi lamang siya isang bagay na gagawin, kundi ang pag-asa isang bagay na isasabuhay. At maliwanag na nakita po natin ito sa buhay ng ating mahal na Birhen. Hindi po siya nawalan ng pag-asa, bagamat dala-dala niya sa kanyang sinapupunan ang anak ng Diyos. Pero kabaligtaran ang nangyari sa kanya. Nahirapan sa paghahanap ng matutuluyan, nalagay sa alanganin ng buhay ng batang sanggol, hanggang sa lumaki ang bata, hindi matagpuan si Jesus doon sa templo. Pero ang mahal na Birhen, hindi po nawala ng pag-asa. Hindi niya tinignan ang mga mahirap na bagay na ito bilang pagsasarado ng pinto. Bagkus, nagpatuloy sa paglalakbay, nagpatuloy sa pagiging bukas. Sabi po nila, kapag daw po nakakaranas tayo ng saradong pintuan, maybe that door, that closed door is not for us. Why? Because there must be something God has prepared for each and every one of us. Kaya alam niyo, naisip ko, kaya nga po siguro walang espasyo para kay Maria at kay Jose nung sila ay naghahanap, because that inn is not for them. That house is not for them. Why? Because there is a manger suited for the newly born king. Anong koneksyon? Ang ibig sabihin po ng manger sa Latin, mangiare. Ibig sabihin po ng mangiare, to eat, to feed. And that is basically the life of the newly born king should be. Ang laging magpakain. Hindi lamang ng pisikal na pagkain, kundi pagkain ng kanyang katawan at dugo na siyang ating pagsasaluhan sa bawat pagdiriwang ng misa. Kaya mga minamahal ko po mga kaparokya, ito po yung pangalawang paalala kung paano gagamitin o paglalakbayin ang bagong taon natin. Manatiling umaasa. Huwag po tayo mawalan ng loob. Let us not allow the trials to change us the way we look at God. Aminin natin, nagbabago po yung pagtingin natin sa Diyos kapag dumadaan ng maraming pagsubok sa buhay. But rather, we let God to change the way we look at our trials. You see the difference? Let us not allow the trials to change the way we look at God, but rather we allow God to change the way we look at our trials and difficulties. Kaya manatili po tayong bukas, manatiling umaasa, sapagkat ang Diyos hindi po nagpapabaya. Alam nyo, piping saksi po ako dun sa homily ko ngayon. It is as if I am telling this to myself. I've been here in Peña for 2 years. At alam po ninyo, hindi man sa pagyayabang, wala akong ipinagdasal sa Diyos, wala akong inilapit sa ating mahal na ina nang hindi nila pinakinggan. Maring oo, aaminin ko, nagtatampo ako kasi sabi ko, bakit ang tagal-tagal namang sumagot? Pwede namang kagad ibigay, pag-aantayin pa ako. Pero piping saksi po ako dito sa parokyang ito na ang Diyos, hindi po tayo pinababayaan. Ang Diyos, laging may gagawin, basta tumawag lamang tayo sa Kanya ng buong pagtitiwala at pananampalataya. Ang pangalawang paraan upang maglakbay ngayong taon na ito, sa bagong taon, manatiling umaasa. Pangatlo, matapos tayong maging bukas, matapos tayong manatiling umaasa, huwag kakalimutang magtiwala. Magtiwala kahit sa panahong pakiramdam natin, parang hindi nakikinig ang Diyos sa aking mga panalangin. We keep on trusting, my dear friends, even if when God seemed to be silent when we are calling on Him. Na parang ang pakiramdam natin, natutulog ba ang Diyos? Parang wala naman ng Diyos. Pero pansinin po ninyo,
Hindi ba, pag meron tayong isang sorpresa para sa isang mahal sa buhay, halimbawa birthday niya, hindi ba yung sorpresang ginagawa natin, hindi natin ipinagmamakaingay? Hindi ba sasabihin natin, huwag kayo maingay ha, may sorpresa tayo para sa kanya? Nasawari ko, ganun po yung ibinibigay sa ating halimbawa. Maybe it seemed we believe that God is silent, but no. He is silent because He is preparing something. God is preparing something that would make us surprise because of His graces and blessings. Kaya alam niyo yung pangatlong bagay po, kung meron naman tayong pwedeng idagdag sa ating panalangin, ano po yun? Lord, surpresahin mo ko palagi. Nung pinasimulan ko po dito sa ating parokya, ang debosyon kay Lola Santa Ana, no? Pag Huwebes, siya po yung pinili ko pong maging deboto, magkaroon tayong debosyon bilang nanay, syempre ng mahal na birhen. Alam nyo, napag-alaman ko, si Santa Ana pala, ang patron ng mga little surprises. Kaya pag po meron po akong pinagdadaan ng mabigat, yun po palagi yung panalangin ko, Lord, surprisein mo naman ako. Lord, isang bulaga naman dyan, medyo nanghihina na ako. Yung pong mga simpleng, ayan, no? Saksi po yung mga taga-rectory, no? Lalo po si Leric. No? Pag nasa labas kami, may ginagawa ako. Sabi ko, sana ang ulam natin, tinola, no? Parang pagod na pagod ako. No? Yung papasukan naming bahay, yung mag-ibig sa amin, may tinola. No? Yung mga little surprises that reminds me God never fails to His faithfulness and promises. Kaya yung pangatlong dapat po na dapat natin baunin sa pagsisimula ng bagong taon natin, huwag mapagod sa pagtitiwala. Because God is up for something, He wanted to surprise us in many and different ways. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, hindi naman masamang kumumpleto ng 12 bilog na prutas. Hindi naman masamang magsuot ng polka dots. Hindi naman masamang magtatalon para tumangkad. Pero kung kaya nating maniwala sa mga bagay na ito, siguro hindi hamak na mas dapat nating paniwalaan ang Diyos na makapangyarihan. Kaya sa pagpasok natin ng ating bagong taon, tunay na magiging bago ang taon natin kung mananatili tayong bukas para kay Jesus. Let us always create a space for God into our lives. Second, after being open to God, let us always keep hopeful, manatiling umaasa. Ang Diyos, nakahanda tayong surpresahin. At pangatlo, huwag tumigil na magtiwala. Sapagkat ang Diyos, tapat sa Kanyang pangako, hindi niya tayo pababayaan. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, no, mamaya po, pagkatapos ng misa, meron po kayong kukuhaning mga botelya ng holy water. Kasama po ng kopya ng panalangin, papagbabasbas ng inyong tahanan, na pangungunahan po ng mga magulang ng bawat pamilya. Kasabay niyo po ako magdadasal para sa inyong pamilya. Nang hindi lamang ng isang manigong bagong taon na punong-puno ng kasaganahan, kundi bahagi ng panalangin naming tatlo bilang pari ninyo, isang panibagong taon, isang panibagong pagkakataon ng pag-asa, kapayapaan, at kaligayahan sa piling ng Diyos dito sa ating pamayanan. Manigong bagong taon po. Amen.